Hi guys! Welcome back to the video. Today pag-uusapan natin ay favorite kong character. Ito isa to sa mga favorite character ko sa story. The morally gray characters. Yan, sila yung mga favorite kong characters. Yung masama pero hindi. So, paano nga ba gumawa ng isang morally gray character? Number 1, give them a very confusing morality. So, magiging morally gray yung character natin kapag hindi natin alam kung masama ba siya, mabuti ba siya. Diba, like, yung ano niya, yung katangian niya, yung ugali niya, minsan iba doon sa actions niya. Halimbawa, nananakit siya ng sobra-sobra, brutal siya, ganyan, violente siya, pero ginagawa niya yun para protektahan ng mahihina. Diba? Morally gray. So para saan to? Bakit natin ginagawa to? Of course, para sa balance nung character niya. Kailangan niya ng good and bad qualities eh. 'Di ba? Tsaka para malito nga yung yun talaga yung goal natin, malito yung mga readers. Ano ba to? Masama ba to? Mabuting tao ba to? Gwapo lang siya, ganun. Number 2, show their internal struggles. So, kagaya nga nung number 1 natin. So, meron siyang nakakalitong characteristics. Masama siya na mabuti at the same time. You know, like, yung actions niya drastic, yung actions niya medyo violent, pero yung kalooban niya is mabuti, ganyan. So, isa sa mga pwede mong gawin para gumawa ng morally gray na characters is i-highlight mo yung internal struggles ni character. Halimbawa, di ba, yung actions at decision nila, alam nilang mali, pero kailangan. Di ba, nagkakaroon ng depth yung character mo, di ba? Nagkakaroon ng mga layers. So, mas lalo sila nagiging complex, pero interesting. Di ba nga, kasi meron sila internal struggles dahil nga morally gray sila. Kailangan nilang gawin yung isang bagay, pero alam nila kung ano yung tama at kung ano yung mali. So, alam niya, nagdadalawang isip siya kung tama ba o mali itong gagawin niya, pero kailangan niyang gawin, di ba? So, meron siyang struggle inside. Make them question themselves, kumbaga. Tama ba itong ginagawa ko na ganitong mga actions, di ba? Pero, i-justify niya yung actions niya dun sa gamit ang kanyang motivation. So, yun yung number 3. Justify their actions by their motivations. So, kailangan mo siguraduhin na yung actions niya, kahit questionable, kailangan merong dahilan, merong motivation yung character niya. So, halimbawa isang character na nag-commit siya ng crime, pero para sa pamilya niya. Diba? Morally gray. Hindi mo malalaman, masama ba talaga siya o hindi. May dahilan yung kanyang kasamaan, kumbaga. Nagkakaroon siya ng meaningful conflict inside. At saka mas nagiging believable yung character niya. Ay, kaya niya ginawa yun kasi ganito. Usually, ang mga morally gray character, ito yung mga hawak ng pinakang kalaban sa liig, tapos pinaggagawa nila itong character na to ng masama, or else papatayin ko tong loved one mo. So, gagawa siya ng masama. Diba? Pero hindi siya masama. Morally gray. Number 4, show both virtues and flaws. So again, meron siyang positive and meron din siyang negative traits. So yung positive qualities niya, magkasama yun, positive qualities and negative traits. Para balanse, kasi nga kailangan natin lituhin nga yung mga yun nga yung job nila, lituhin yung mga nagbabasa kung masama ba to o mabuti. Halimbawa, 'di ba? Halimbawa, isang character na loyal siya sa kanyang kaibigan. 'Di ba? Loyal siya tapos ay talagang gagawin niya ang lahat para sa kaibigan na to. Pero at the same time, manipulative siya sa iba. Morally gray. Number 5, avoid black and white judgments. So, ibig sabihin nito, so yung character na yun, wag mong i-label as right or wrong. Wag mong sabihin sa mga readers mo na tama o mali ang kanyang ginawa. Pakita mo lang sa kanila na ginawa niya isang bagay for this and that. Hayaan mo yung readers ang mag-judge kung tama ba yung ginawa niya o hindi. Halimbawa, yung character mo na morally gray, nag-traitor siya sa kanyang mga kakampi, sa kanyang mga allies, di ba? Pero yung pagta-traitor niya ay dahil sa noble cause. Oh, di ba? So, hayaan mong mag-decide ay yung mga nagbabasa. Hindi, traitor siya. Hindi, ginawa niya to kasi ganito, ganyan. Hindi, kasi Hayaan sila magtalo-talo. So, those are the 5 tips na may bibigay ko sa inyo about creating morally gray character. I hope may natutunan ka. So, like, share, and subscribe. Yan lang.